Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado, mga loads, no? So matindi mga news natin ngayon mga idol ha. At syempre meron tayong mga balita kagabi, no? Yung job opening, no? Meron tayong update doon. Kaya pala medyo nagkaroon tayo ng consolidation mga idol, no? Kung titignan niyo yung chart natin simula kahapon, nag-uptrend siya ng konti and then consolidation dito. Alam niyo parang naghihintay lang 'to ng isang matinding galaw, isang matinding balita, no? Para gumalaw siya ng medyo malaki-laki. Pwedeng pababa, pwedeng pataas, no? Ayun yung pwedeng mangyari diyan. So bago ang lahat mga loads, alam niyo na sana i-like niyo yung video natin. Like lang tayo diyan. Siyempre sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo sa channel natin, mga loads at mga idol. No? So ayan ha. So punta muna tayo sa ating news na yon, no, kagabi. Nagkaroon tayo ng unemployment rate pala, mga idol, no. So medyo positive yung news dito. Tingnan natin mga sunod na mangyari. Sa Sunday bukas, all day meron tayong OPEC JMMC meeting. Monday PMI, FOMC minutes naman sa Thursday. Pero ito yan, mga loads, no, matindi yung news na yan kasi ito yan, no, yung jobs report, no. The US job reports just tripled expectations, adding 178,000 when 59,000 were expected for March. Isipin nyo 59,000 lang yung expected nila pero nag 178,000. CNBC, this is a big number, sabi rito mga lods, no? CNN din, sabi dito is stunned after President Trump latest job reports plummets expectations. I mean, the expectation was, sabi dito, was what? Sabi nga, 60,000 jobs. And it's now 178,000. Sabi, wow. The job market bounced back in a big way. That is a good news, blowing away expectation. So, grabe, nag-triple yung inaasahan nila, no? So, matindi yan mga idol at makaka-apekto yan sa ating market. Kala ko nga, ayun yung magiging reason kung ba tayo angat eh. Kaya lang kasi weekend eh. Kung nangyari to ng mga Tuesday, ganyan, Wednesday, medyo sa tingin ko magpapump tayo. Kaya lang, weekend is coming kagabi. So, weekend ngayon, medyo patay ang market, sarado. No? So, titignan natin kung ano mga mangyayari dito sa Monday na. No? Pero ngayon, masahan natin, baka medyo consolidation lang yan. No? Dito banda. So, kung gusto mo mag-trade sa 1 minute time frame, wag na. Yan, no? Makita mo yung galaw niyan, mga lods, no? Depende sa leverage mo, pero hindi advisable kasi ngayon for me mag-trade mga lods, no? Although may mga position tayo, pero hindi ko ina-advise sa mga idol natin diyan na mag-trade. Ang mas maganda ngayon is magbodega for me, no? Kasi doon walang talo. Ang mangyayari doon talagang for long term ang labanan doon kung mag-hold ka ng matagal, okay? So, ayan, maganda-ganda yung position ngayon kung gusto nyo magbodega, mga lods, no? So, ayan And then, ano pang mga news natin? Puntahan muna natin tong kay Trump bago yung ibang news natin sa crypto. Sabi rito, President Trump is throwing the Iranian regime into full-blown panic mode. Our military, the greatest and most powerful by far anywhere in the world, hasn't even started destroying what's left in Iran. Kasi nga, di ba, bridge, tapos na yung bridge nila, mga lods. Binakbakan na nila yung kahapon ng nakaraan. Ano sunod sa bridge daw? The electric power plants. Ayun na yung susunod. New regime leadership knows what has to be done and has to be done fast. Sabi rito, no? So, kung ayaw nilang ma-damage lahat ng mga critical position o kailangan sa pag-unlad ng bansa, alam na nila kung anong gagawin nila. They will make a deal, no? Ayun yung dapat nilang gawin dyan, mga idol, no? So, grabe. Mukhang parang sinasabi niya na hindi ko pa nga kayo binabakbakan ng solid pero once na gawin ko yan, bahala kayo. Tapos eto mga lods, sa Turkey. Isipin nyo, 6 years. Turkey sells 6 years of gold reserve in 3 weeks. Binenta nila mga idol kasi siguro bukod sa mataas yung gold,
Baka may bibilin silang iba. Turkey liquidated 120 tons of gold worth nearly $20 billion in a record-breaking period, including 70 tons in just 1 week, in one of the fastest reserve clearance operations in recent years. Sa kaya nila gagamitin yan, mga lods, no? Turkey. Ano sinabi rito? Tanungin nga natin, no? Ba't niya binenta, no? Bakit nila binenta? Ang dahilan, pangunahing dahilan upang suportahan at pagtanggol ang Turkish lira o laban sa matinding pressure mula sa geopolitical at economic shock. So inaasahan nila, mga idol, na katulad dito sa Pilipinas, 'di ba? Naghihirap tayo ngayon. So wala tayong pang-suporta. Sila meron, binenta nila yung gold nila para suportahan yung government, okay? Yun na yun, mga lods, no? Yun yung main reason siguro diyan. Kaya nila binenta yun. Sana all may gold. Kasi tayo, binenta na natin kahit walang crisis eh. Nako, ito good news sa Coinbase mga idol Ka-although maraming galit sa Coinbase Coinbase, no? Kumbaga, para na rin siyang yung Ripple. Coinbase platform receives conditional approval to become US National Trust Bank. Crypto companies are turning into banks na, mga lodi, kasi ayun na yung trend ngayon. Yung mga crypto guys natin, no, tulad ng Ripple, Circle, Pacos, ito Coinbase, no, nag-a-apply na sila bilang trust bank, no. So grabe. Natatakot na yung mga bangko sa yung mga yung mga yung mga traditional bank, no, pag mga ganyan. Ito na tungkol to sa clarity natin mga lods The Clarity Act is on its way. Sabi dito mga idol, no? 294 to 134 in the House. Bipartisan supports Trump backing it. Bipartisan support, Trump backing it. Ayun pala dapat basa doon. Sorry mga idol. Ulitin natin. 294 to 134 in the House. Bipartisan support, Trump backing it. Loomis just said that the negotiations on stable coins are 99% resolved na raw, mga lodi. Almost 100% na. Parang sabon lang hindi naman tayong isang bakterya. The Senate vote is imminent. Sabi dito, for the first time in history, cryptocurrencies will have a legal framework in the United States. Ayun yung pinaka-importante dyan, mga lods. For the first time in history, magkakaroon tayo ng legal framework sa United States at nasaksihan mo yan ngayon. Diba? Imagine yung mga tao sa future, mga lods, na hindi nila yung panahon na pinasa yung legal framework na unang-una, no? Kumbaga, ayaw na sila nun. Matagal na, di ba? Pero tayo, dito pa lang, ipapasa, nandito tayo. Diba? Tayo yung makakauna, kumbaga. So, hindi ka pa late. Ganun lang yun. No matter how hard the banks try to stop it, this train has already left the station. No, ayan. Sabi ko nga sa inyo, mga idol, it's not a matter of if, it's a matter of when. Alang yan, mga idol. No? So, wala nang makakapigil dahil lalong nang gigigil. Ayan. Oy, mga lodi, gumawa na kayo ng X account, okay? Tapos mag-follow tayo. Follow tayo. Follow nyo ako, papalo ko kayo. follow me. Okay? So, ito na, isa pa. The IMF just met with Montenegro's president in regards to their path to EU accessions. No, accession. Their central bank continues its active partnership with Ripple on a digital currency pilot to test how an XRP ledger-based stablecoin can bridge traditional euro payments with blockchain. Yan mga lodi. So, alam nyo na yan, nag-i-start na. Alam nyo, naka-ready naman na lahat yan pagdating sa Ripple. Yung batas na lang, yung Clarity Act na lang ang hinihintay, mga idol. No? Kaya nga maraming nagagalit ngayon sa Ripple, sa XRP. Kasi parang once na mangyari yung Clarity Act, sinasabi nila na Ripple mismo. Kumbaga, maraming makikinabang, syempre naman, crypto. Pero,
yung pinaka talagang makikinabang is yung XRP and Ripple. XRP Ledger, di ba? So, nako. Hintayin na lang natin yan. Tayo, waiting game na lang to eh. So, tutusin lang eh, mga loads. In the Republic of Palau, imagine na, ang dami nang lumalabas ngayon, mga lodi. Ito, partnership din to. The Republic of Palau pivoted a US dollar-backed stablecoin on the XRP Ledger with Ripple. 168 government employees tested it, and now Palau is drafting legislation to launch a full national tokenized dollar on the XRP Ledger. Palau choose XRP Ledger. Who's next? No? So, yung blockchain na gagamitin nila is XRP Ledger. Ayun yun, mga lods. No? Ayun yung gagamitin nilang blockchain dito mismo sa Palau Economic Review. Ayan. Tokenized din. Ako, grabe. Ang daming tatakbo sa XRP Ledger nito, mga idol. Napakalupit na mangyayari nito. The game is over. Once XRP bootstrap native DEX with deep liquidity, validator bet. Ito yon si bet, mga loads. No? Validator yan sa XRP. XRP Ledger has made progress in boosting on-chain liquidity with the AMM ecosystem growing to 27,991 pools. The networks already processes millions of daily payments with peak above 2.7 million. XRP Ledger already holds 2 billion in real-world asset and 1.5 billion in represents real-world assets, ranking among the top networks. The proposed XLS 66D lending protocol could help boost DEX liquidity further if approved. Ito sabi ni Beta, once the bootstrap the XRP native DEX with high-quality assets and deep liquidity, it's over. So, tanongin natin para maintindihan natin ng mas malalim. Ano ang ang ibig sabihin nito? Ayan, Buod, ayun, buod. Simple at madaling intindihin. Sabi ni Bet, mga idol, na game over na. Kapag ang XRP ay nag-launch ng sarili nitong native DEX o yung decentralized exchange. What? Decentralized exchange, mga idol? No. Nako, matindi yan pag nangyari to, mga lodi. Hindi ako pwedeng umalis. Ano yun? Ialis ako sa Bitget? Pwede siguro. Dalawa sila gagamitin natin, no? Na may malalim na liquidity. Nako, matindi nga to, mga idol. Maraming pera o asset na available para sa trading nang hindi masyadong nagbabago ang presyo. Bakit ganito ang sinabi? Ang XRP Ledger ay patuloy na lumalakas, no? Nagpo-proseso na ito ng milyon-milyong transaksyon araw-araw. May 2 billion na real world asset pa, no? At 1.5 billion na represented ng real world asset. Isa ito sa pinakamalakas, no, sa lahat ng blockchain. Pinakamalakas, mga idol. Isa pala siya sa pinakamalakas. May plano rin silang magdagdag ng lending protocol. Nako, yun pa. Na makakatulong pa lalo para mapuno ng liquidity ang DEX, no? Sa madaling sabi, kapag nailunsad na nila ng maayos ang built-in na decentralized exchange na may sobrang daming liquidity, maraming eksperto ang naniniwala na magiging sobrang competitive ang XRP at XRP Ledger sa ibang blockchain. Lalo at posibleng game over na para sa maraming kompetensya. Nako, patay tayo dyan. Sige. Maganda yan. Dapat open dapat hindi iba ng Pilipinas yan Ayan, alis na ako dito pag maganda to, mga idol, no? Tapos na tayo sa Palau ito naman. Ripple keeps showing up near center of the tokenized finance conversation and people still act like that means nothing. One Russian finance document places Ripple alongside major digital payment ecosystem. Another shows the IMF openly saying tokenization is moving regulated finance onto programmable ledger with policy support and trust anchors. Grabe yun. Put those together and the direction gets harder to ignore. Ayan.
That is exactly why I stay locked on Ripple and XRP. The next era of finance will reward systems built for real settlement, real rules, and real institutional use. Ripple does not need everyone to agree yet. Ayun, ako naniniwala, kahit dati pa mga idol nung sa actually, nung una kong tinanggap ang XRP sa buhay ko. Ito parang religion na. Yung una kong tinanggap yan, maraming, kumbaga, onti pa lang yung mga napapanood ko yun Kumbaga, lalo na nung hindi pa nananalo yung Ripple sa SEC, o ano pa, onti pa lang yung nakikita ko mga content creator. No, isa na dun si Common Sense Crypto, si 24 Hours Crypto. Sino pa ba yung mga pinapanood ko? 4 lang ata yung pinapanood ko nun Kasi yung ibang pinapanood ko na content, hindi na sila XRP. Kumbaga iba-iba na sila. So onti pa lang kami nun. Kumbaga parang tapos ngayon tanggap na namin nun na maraming ayaw sa XRP, ganito ganyan. So ngayon, 'di ba? Kita nyo nung biglang pumasa, umangat ng ganito ng ganyan. Biglang nagsidamihan na yung XRP na mga nagpo-post tungkol sa XRP. Nagulat nga ako mga idol So at least sabi kasi dito, Ripple does not need everyone to agree yet. It just need to keep showing up where the future is being built. So, ganun nga yun, no? Once na napapansin na, uy, yung XRP, ganito, ganyan, ay pag-partner sa ganito, ganyan. So, imagine na, alos araw-araw nga tayo may news dito ng, ng good news sa XRP at sa Ripple, 'Di ba? Partnership, adoption, 'di ba? So, napapansin din 'yun ng iba at nare-realize nila, okay din pala 'to, ganito ganyan, 'di ba? The XRP reprise will shock people who lap too early. Kasi documented to mga idol, no? Ripple, serving bank, central banks. Yan. Sa Russia to mga lodi Russian finance document. 'Di ba? Grabe, no? So, alam ko na rin yan mga loads kasi nasa BRICS naman na talaga yung XRP at Ripple Nasa BRICS na, no? Matagal na yun nung hindi pa buo yun. Dahil nung bago lang yung BRICS, nabalita na natin yun Kasi nga parang i-ditch nila yung dollar. Tapos anong gagamitin nila pag nag-crypto sila? Kailangan nila ng magandang blockchain. So, ayun yung news natin dati na Ripple, XRP yung gagamitin, di ba? Pero syempre hindi naman yun yung parang specific o rekta na ganun yung sinabi nila na gagamitin nila yung XRP at XRP Ledger. Hindi naman rekta. Kumbaga, nararamdaman mo lang. Maramdaman mo naman yun ngayon, di tama yung pakiramdam natin, di ba? Kasi ginagamit na nila yan sa Russia pa yan tanungin natin sa India. Sabi ko nga sa inyo, BRICS diba? Tanungin natin. India, kasi alam ko, natanong ko na to Ay, sorry. Ginagamit na ba ng India ang XRP Ledger XRP hindi pa daw. Hindi pa ganap na ginagamit ng Reserve Bank. Sa Reserve Bank, sorry. Ito kasi yung post niyan Reserve Bank o gobyerno ng India XRP o XRP official na scale para national payment, no? Mga Indian banks na gumagamit ng Ripple. Ito na yung mga Indian banks na gumagamit na ng Ripple. Pero yung dito sa Reserve Bank, no? Kasi reserve pala to. Pero may mga bangko na sa India na gumagamit na ng RippleNet, no? Yung Axis Bank gumagamit ng RippleNet 2017 pa. Kotak Mahindra Bank, no? Industry Bank, member rin ng RippleNet. Mga ulat tungkol sa Yes Bank, iba pang institusyon na nag-move mula pilot patungo sa production para sa irang Ripple powered service, no? Digital Rupee at CNBC ng India. Ang RBI ay aktibong nagpa-pilot ng wholesale at retail CBDC kabilang ang BRICS nation. Yeah? Walang official na kumpirmasyon mula sa RBI kasi yung Reserve Bank ayun yung wala talaga pala, no? Pero yung ibang bangko gumagamit na yung traditional bank nila doon.
Ang focus ng RBI sa interoperability ay CBDC. O yan. Ang India ay may regulatory clarity sa crypto at maraming Indian banks, fintech ang nag-explore ng blockchain para sa tokenization payment. May mga artikulo na binabanggit ang Indian bank demand para sa XRP ledgers sa tokenization ng bonds o stablecoins, pero ito ay karaniwang hypothetical o forward-looking, hindi confirm. O ayan ha. XRP ay available para i-trade sa Indian exchange. Board. Sa reserve wala, no? Pero sa mga traditional bank meron na sa India. Okay? So ito, has Ripple really entered into the partnership with Swift now? What does that mean for XRP and RUSD? That and more coming up right away in the video. Ito mga lods ha. Nabanggit na kasi dito mga lods. Ito ba yun? Ito ba yung inano ko kanina? So, nabalita na kasi natin kahapon, no, na nagkaroon na ng partnership yung Swift tsaka yung Ripple. Ito pa mga lodya, kasi iba nagsasabi na hindi magpa-partner yung Swift sa ganito, sa ganyan, papalitan ganito, ganyan. Pero nakakalimutan nyo na ba na sinabi ni Brad Garlinghouse nung parang ambush interview na kung tinanong ilan yung makukuha, no, ng Ripple o ng XRP sa Swift, 'di ba? Ang sabi niya is mga nasa 14 to 15%. 'Di ba? Yung maa-adapt, 'di ba? So hindi naman sasabihin ni Brad Garlinghouse 'yun kung hindi naman sure na may kipag-partner sila dun, 'di ba? Automatic na 'yun. Ito. CoinMarketCap just activated. Oy, salamat sa nagtag sa akin nito ha. Sino may mga idol ko na nagtag sa akin? Kasi nung simula nung nagpa-blue check ako, medyo marami nagpa-follow, natatabunan tuloy yung mga nagbibigay sa atin ng news. Xbenz Cow, Jardine, and Token Ron. Ayan, shoutout sa inyo ha. CoinMarketCap just activated an ISO 222 category, and guess who's sitting at the top? XRP leading the pack exactly where it belongs. The migration is here, the ship is real. Okay? So ito yung CoinMarketCap na mga lodi na nilabas nila tungkol sa ISO 222 coin. Siyempre XRP nandyan, XLM, Hedera, Algorand na tumaas nung nakaraan, mga lodi, Quant, marami pa yan, mga idol. Cardano nandito din. Ano pa ba yun? Quant, sabi ko na ba yung Quant? O, yan pala yung Quant. Basta madami dyan mga lodi. Alam ko yung ano na din ISO na din yung ano eh. Ano ba yun? Sebic ba yun? Nakalimutan ko Basta, tanong nyo na lang kay Grok. Sige, tanong natin. List of ISO Ayan. XRP, XLM, HBAR, Algo, Quant, ADA, XDC, Miota, Chainlink, other mention, Chainlink, Casper, ano pa? Yun. Kala ko andun yung ano. Sebic. Ano ba yun? Sebic ba yun? Nakalimutan ko May mga bago sila ito pa lang pala Chainlink automatic to. Ayan, so check natin. Ilang oras na ba ako? 24. So basa tayo comment Basa tayo comment ngayong umaga mga idol. Comment nyo kahapon. Let's go. Ronwell, shoutout sa'yo. Si Red Sento, April Fools lang day talaga. Yan, bullrun na ba? Sabi ni Victor Tor Magtanggols. Si Red Seno. Si Mentor Jerry, shoutout sa'yo. Si Romel Babiera. Si P. Mike.
Si Uzumaki, tahimik lang ang XRP. May napanood ako sa vlog ni Carlo Ople. Mukhang bagong norm ay 100 na per liter ng gas ever without war. Sabi, hindi na bababa. No, grabe naman yun. Balik calm before the storm. Ay, ano to mga lodi? Pwede naman yan, no? 100, pero hindi na rin tataas. Fix lang. Pero hindi, lugi. Pwede siguro mga 80 pesos o kaya 70. Tapos hindi na siya tataas. No? Hindi na rin bababa. Pengkalag, shoutout sa'yo. Si Juno Roblox TV, shoutout sa'yo. Si Pete, Emmanuel, nag-invest ka pa ba sa mga mas conservative like stocks, MP2, pag-ibig o never mind, di na tayo yaman. Ako, crypto na lang muna para di nakakalito, maliit kasi kitaan. Hindi, ako mga idol, crypto na lang talaga ako. Hindi na ako nag-invest sa iba. Pag-ibig daw, si boss, nag-ano siya, papatawa po. Bagsak. 50k si Bitcoin, si XRP bagsak 0 point. Eh di mas maganda yun, makakabili tayo marami. Yan target ko, sana makabili. O yan o, pares kami ni Emmanuel o. Ayan, si Mr. Ad, sawa na kami. Sabi niya, no? Papatasin kasi nila market maker yung XRP 5. Ayan. Sa tingin ko, idol, ayaw ng Iran bumili ng PH. Ang PH ng oil sa US. Mapapaisip ka kasi bakit pagbibigyan, saka may history ng pagkabalingbing mga yan. Sugal na lang buhay ng mga seaman dyan kung pipick up sila ng langis dyan. Pwede nga no? Nag-announce pala si Daddy Trump na yung ibang bansa sa US na lang kumuha ng oil. Oo nga, nag-inirin niya yun na mas marami namang oil yung yung imagine nakuha lang online sa Venezuela Kaya nga bago guluhin ni Trump yung mundo sa langis, meron na silang marami na silang reserba tapos kinuha pa nila yung nasa Venezuela. Ganun siya kagulang mga idol. Hindi problema sa oil yun. Siguro inisip ni Trump, kailangan mag-ano tayo ng oil ng marami para pag problema sila ng oil, sa atin sila bibili. O di kita tayo. Ayan, si Jefferson Magno, sana all approve na ang Clartiac. Sana nga. Si Tanggojo, wala pang premium sa X-Lodi mahal. Walang pang premium. Okay lang naman ngayon nga lang ako yung tawag dito, yung nagpat blue check Tinry ko lang kasi may sila. Tawag doon, may discount. May discount sila kaya tinry ko. O kaya kakaano ko lang kahapon. Hindi naman importante yung naka-premium ka. Pero mas maganda, ang tagal kong hindi naka-premium pero dito tayo nag-news sa X, 'di ba? So okay lang 'yun mga idol. It's not a big deal. So you can gawa naman ng account sa X dahil bukod sa Facebook, kung nai-enjoy niyo mag-browse sa Facebook, mas may enjoy nyo mag-browse sa X kasi dito yung konti lang yung rules dito I mean, di ba sa X may bawal na ng mga ganito, na ganyan, kunyari brutal, ganun. Dito sa X makapanood ka pa ng mga brutal din talaga Oo nga, sa Facebook pala. Sa Facebook kasi may mga madali kang mabura yung post mo, masuspend yung account mo. Dito kasi hindi naman, sa X hindi naman masyado. Tsaka hindi sila masyado mahigpit. Si Benten. Legit yung makakadaan ang barko basta may plug ng PH. Nakipag-usap ang PH sa embassy ng Iran dito sa Pilipinas. Pero syempre, ewan lang natin kung pa rin ng Iran. Pangako nila. Malay mo, no? Pinadaan lang pala doon. Pero wag naman sana. Taragis naman yan pag gano'n. No? Pinain lang. Si Albert, sa akin waiting na lang sa paglipad to the moon. Magdadagdag na lang muna ng tambak para solid sa dulo. Tama ka dyan, idol. Pinakamalupit na strategy. Hindi gusto ni Trump targetin yung mga oil refinery sa Iran kaya tumatagal yung gera pero inatake nila yung mahirapan makarecover yung Iran kapag natapos na yung gera. Wala na yung nag-invert
nag-invent ng water-powered vehicle. Binili na ng ibang bansa yung design. Kaya meron na ngayon sa ibang bansa na hydroelectric vehicle. Kung binigyan pansin ng gobyerno natin yon noong hindi pa tayo namumblema sa presyo ng langis ngayon. Alam nyo kasi yung mga bagong invention, kunyari ikaw inventor ka, tas naka-invento ka ng isang bagay na innovative ba tawag doon, yung malupit na sa innovation, pero marami kang masasagasaan na mayayamang company, yun ang problema mo sa buhay. Kunyari, naka-invento ka ng bagay na hindi nagagamitan ng langis, 'di ba? Kapag umunlad yung ano mo, ang makakalaban mo, yung mga mayayaman, mga matatagal na sa business, na ang business nila is langis, no? Hindi sila papayag. Kasi pera-pera laban dito, mga idol eh. Kaya nga, kung tutuusin, yung mundo, yung Earth, mga Lodi, dapat ano na tayo, mas advanced na tayo. Kaya lang dahil sa mga ganid na mga businessman, na hindi pinapayagan yung mga mas advanced, dahil nga mapasagasaan yung business nila, staka pa rin tayo. Kung titignan niyo yung mga invention dati, yung mga black and white pa yung paano, yung black and white pa yung TV. Ang dami na magandang invention nun. Promise, napanood ko sa documentary. Kaya lang, syempre, hindi nga pwedeng basta-basta mo lang ilabas yun. Marami kang makakalaban. Bluff lang ni Trump yon, hindi siya pwedeng bumakbak, sila rin ang mawawalan. Slap Soil, sabi ni Jerry Benaventura yun si Slap Soil. Shoutout sa'yo. Oy, napaload na ako ni Slap Soil sa sa EXO. Gawa na kayo X. They're a warehouse seaman. Houseman pala, sorry. Boss, 1,000 XRP holder, tahimik nga mga whales, busog na. Kailan kaya lilipad ang presyo? Ayan, sabi. Uy, sana all, 1,000 XRP. Magkano 1,000 XRP? Check natin. Hindi ko na alam presyo ng XRP 79,000 pesos ngayon sa presyo ngayon Nagda-drop Nagda-drop ba? Okay lang naman 1.31. Nag-drop pa nga ito ng 1.3 lang Tapos nag-drop pa siya ng 1.29. Grabe. So, kung titignan nyo, sa 1 minute time frame, gawin natin 5 minutes. Hindi siya no? Bearish plug to tayo dyan. Yan. Si Alan, biglang nawala ang account ko sa BitGet na may lamang iba't ibang coins na worth 300k na XRP. Ba't naman biglang nawala? Pwede ba yun, idol? Anong nangyari? Ba't ganun? Ba't nawala? Sayang yun, 300,000 Grabe naman yan. Laking pera niya Share 9. Ayan, shoutout sa'yo. Si Edwin. Si Book, shoutout Lods. Ako antay until the drop sa Kronos. Magpo-position ako kahit 10x na lang. Ngayon, sa Kronos pala Si Phil Habis, present. Lord, shoutout po. Like Dan, salamat. May update si Boss Jeblo. Goods na goods. O, ayan Tolits, paano yung calm before the drop? Wag naman, pwede rin. No, pwede rin. No, yari tayo dyan. Si Arnel Sapitanan, shoutout sa si Bibo. Ayaw nyo tumigil, lagi gipitin lang kayo ni Trump, sabi dyan. Lala mo na, Lods. Bulag ka na sa crypto. Sino to? Si Amon Learn. Sipin mo na lang kung ikaw yung taong bumili lang sa palengke na sinabi mo. Ano yun? Ano yun? Hindi ko natindihan New Gamer. May kakaunting akong algo. Pero naghihintay pa ako ng isang napaka pangit na drop sa June o July, sabi ni New Gamer. May iba pa. Ito. Ayan. Sa tingin, ikaw bahala, mga Lods, walang nakakaalam niyan. Stephen Andre, shoutout sa'yo. Grabe, mang-gaslight ang Iranian, ano ba yan? IRGC.
Si Kevin. Yo, enjoy the Holy Week, Lods. Jeb, naka-up ang algo. Sarap, sabi niya. Imbak pa ISO 222. Aus AWS. Hindi aus. Bawal ba basahin yung ganun yun? Ito naman, no? Si Gian Man, shoutout sa'yo, ha. Si King Shangsheng, Joseph Berdin, Disley, si Joan Belita. Ayan. Oy, from Madrid, shoutout sa'yo, idol. At si, si Engineer Lloyd Cortez ang nag-champion, ngunit na-liquidate siya. Position ko sa 1.29 tinamaan na. Nako si Idol. Tinamaan ang kanyang liquidation. So ayun mga lods, no? Ayun yung news natin ngayong umaga ng Sabado de Gloria, mga idol. At mamayang gabi, try natin mag-news, okay? Kasi maaga naman tayo nakapagbalita ngayon. So kita-kits tayo mamaya. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. At syempre, subscribe sa mga hindi pa. Follow nyo ako sa X. Mga idol, andyan yung link sa baba ng description natin. Check nyo yung mga link dyan mga lods. Sa X, pwede nyo na ako i-chat dun. Meron dun eh. Yung iba kasi hindi ako chinachat ako sa Facebook. Minsan hindi ko nakikita eh. So ayun, kita-kits. Salamat sa inyo. Magandang araw at What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's in the link in the description. Oh, wait. Also, you need to buy the House of Leather. Yeah, you go down and you see this. Yeah, you need it for wearing. Units for wearing and beat your kalaban at children. banggitin niyo yung pangalan ko pag gusto nyo umiscore niyan para may discount kayo, okay?